Dear Admin, ako si Lorna, 58 years old. Sa loob ng mahigit 3 dekada, iisa lang ang alam kong gawin, maging nanay. Hindi ako naging babae, hindi ako naging malaya, at lalong hindi ako naging taong may sariling pangarap. Ang buong buhay ko umikot lang sa iisang tao, ang anak ko. Hindi ko akalaing darating ang panahon na ako mismo ang mahihiya sa sarili ko dahil lang sa unang pagkakataon sa loob ng 35 years. May minahal akong lalaki at ang mas masakit, ang unang taong tumutol ay hindi kapitbahay, hindi kamag-anak, kundi ang sarili kong anak na matagal kong ipinaglaban sa buhay. Admin, bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang buong kwento ko. 23 taong gulang ako nang mabuntis. Noong panahon na yon, pakiramdam ko na sa akin na ang buong mundo. May boyfriend ako noon. Mabait siya, masipag, at maraming pangako. Sabi niya, magpapakasal kami kapag pareho na kaming stable. Bata pa ako noon kaya naniwala ako. Naniwala akong habang buhay ang pag-ibig. Hanggang isang araw sinabi kong buntis ako. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Hindi siya nakipag-away. Ngumiti lang siya at sinabing mag-uusap kami. Kinabukasan. Hindi na dumating ang kinabukasan. Hindi na siya sumagot sa tawag. Nang puntahan ko sa inuupahan niya, wala na siya. Umalis. Kasama ang pamilya niya. Walang paliwanag. Walang paalam. Sa isang iglap. Mula sa babaeng nangangarap, maging asawa naging babaeng mag-isa at buntis. Maraming nagsabi sa akin noon na ipaampon ko na lang ang bata. May nagsabi pang bata pa raw ako at masasayang ang buhay ko. May nagsabi ring mahirap maging single mother, pero tuwing inilalagay ko ang kamay ko sa tiyan ko, hindi ko magawa. Anak ko yon. Kaya pinili kong ituloy. Hindi madali ang mga sumunod na taon, admin. Nanganak akong walang katabi. Walang humawak ng kamay ko. Walang ibang naghintay sa labas ng delivery room kundi ang nanay ko lang. Paglabas ko, ako rin ang unang yumakap sa anak ko. Pinangalanan ko siyang Miguel. Mula noon, siya na ang naging mundo ko. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Naglinis ng bahay. Nagluto sa karinderya. Nagbantay sa tindahan. Ngunit habang lumalaki si Miguel, mas lumalaki rin ang gastos. Dumating sa punto na hindi ko na kaya. Doon ko ginawa ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Nag-OFW ako sa Middle East at Hong Kong. Hanggang na ngayon, naaalala ko pa ang unang araw na iniwan ko si Miguel sa nanay ko. 5 taong gulang lang siya noon. Yakap-yakap niya ang binti ko habang umiiyak at paulit-ulit na sinasabing huwag akong umalis. Admin, gusto kong bumalik noon. Gusto kong kanselahin lahat, pero wala akong pera. Wala akong choice. Kaya umalis ako. Sa airport umiiyak ako habang nakatalikod para hindi ako makita ng anak ko. Hindi ko alam noon na ang isang desisyong iyon ang kakain sa halos buong kabataan ko. Sa abroad hindi maganda ang buhay. Hindi tulad ng iniisip ng iba na kapag nasa abroad ka, masaya ka na agad. Nagtrabaho din ako sa Hong Kong bilang tagalinis, tagaluto at minsan tagabantay ng matatanda. Madalas walang tulog. Minsan may amo na mabait, minsan hindi. Noong unang taon umiiyak ako gabi-gabi. Tuwing video call, ngumingiti ako. Kapag tinatanong ako ni Miguel kung masaya ako, lagi kong sinasabing oo. Hindi niya alam pagkatapos ng tawag, umiiyak ako sa banyo. Lumipas ang taon. Lumaki si Miguel. Grade school, high school, college. Hindi ako umuwi taon-taon. Minsan 2 taon. Minsan 3 taon. Unti-unti nasanay akong makita siyang lumalaki sa screen. May isang araw na umuwi ako para sa graduation niya. Admin, hindi ko makakalimutan iyon. Tinawag ang pangalan niya sa entablado. Tumayo siya. Pumalakpak ako. Pagkatapos tumingin siya sa akin at ngumiti. Noong sandaling yon sabi ko sa sarili ko, sulit ang lahat dahil tapos na ng engineering ang anak ko. Sulit ang pagod, sulit ang lungkot,
Sulit ang mga gabing mag-isa akong umiiyak sa ibang bansa. Pagkatapos noon, bumalik ulit ako abroad. Nagpatuloy hanggang sa makapag-ipon. Hanggang sa nagkaroon ng trabaho si Miguel, nagkalisensya, nag-asawa. Nagkaroon ng sariling pamilya. At isang araw sinabi niya sa akin, "Inay, tama na, umuwi ka na." Hindi ko alam nun ano ang mararamdaman ko. Masaya ba ako? Takot? Parang pareho. Kasi unang beses sa loob ng napakahabang panahon, wala nang nangangailangan sa akin. Umuwi ako sa Pilipinas, dala ang ipon ko para bumili ng maliit na bahay sa Tagaytay at gawing boarding house, at tinulungan ako ng anak ko. 3 kwarto, isa para sa akin, 2 paupahan. Simple lang, tahimik. Nung una, masaya. Nakakapagluto ako, nakakapaglinis, nakakapagsimba. Pero habang tumatagal napansin ko, may sobrang tahimik. Wala nang tumatawag araw-araw. Si Miguel busy sa sariling pamilya. Normal lang, hindi naman ako nagrereklamo. Pero admin, may mga gabi na kumakain ako mag-isa at napapatanong ako sa sarili ko, eto na ba yon? Ganito ba ang buhay pagkatapos mong ibigay lahat? Gigising, kakain, matutulog, paulit-ulit. Minsan buong araw wala akong kausap. Hanggang sa nasanay na lang ako. Hanggang isang hapon, nagdidilig ako sa bakuran. Mainit ang araw, tahimik ang paligid, tapos may kumatok sa gate. Pagbukas ko, may nakita akong lalaki. Matangkad, payat, may dalang isang maleta, mukhang pagod, mukhang ilang araw nang hindi maayos ang tulog. Tumingin siya sa akin at nagsalita, "Ma'am, boarding house po ba ito? May bakante pa po?" Hindi ko alam noon na ang simpleng pagkatok na yon ang sisira sa katahimikan ng buhay ko na ilang dekada kong kinasanayan. At ang pangalan ng lalaking iyon, Ethan. Napatitig ako sa lalaki. Hindi ko alam kung bakit, pero unang tingin pa lang, parang may mabigat na siyang dala kahit wala naman siyang sinasabi. Matangkad siya, payat pero maayos manamit. Hindi mukhang tambay o pasaway. Ang una kong napansin ay ang mata niya. Parang kulang sa tulog, parang matagal nang walang pahinga. May dala siyang isang medium-size na maleta at backpack. Tumingin siya sa akin at bahagyang yumuko bago nagsalita. "May bakante pa po ba?" Napatingin ako sa likod ko. Tahimik naman ang bahay. 2 kwarto ang bakante. Hindi rin naman ako naghahanap ng espesyal na boarder. Sinabi kong meron at tinanong ko kung ilan sila. Isa lang daw siya. Binuksan ko ang gate at pinapasok siya. Habang naglalakad kami papunta sa loob ng bakuran, napansin kong tahimik siya. Hindi siya yung tipo ng boarder na maraming tanong o sobrang magaling makisama agad. Hindi rin siya palatingin sa paligid. Para bang gusto niya lang talaga ng lugar na mapagpapahingahan. Tinanong ko kung taga saan siya. Sabi niya Quezon City daw at remote work ang ginagawa niya, kaya gusto muna niyang lumayo at magpahinga. Tumango lang ako at ipinakita ang bakanteng kwarto. Maliit lang yun. May kama, cabinet, maliit na mesa, at bintanang nakaharap sa bakuran. Simple pero maaliwalas. Tahimik din dahil nasa dulo ng bahay. Hindi na siya masyadong nagtanong. Tumingin lang sandali sa paligid. Tapos agad nagsabing iyon na ang kukunin niya. Nagulat pa nga ako dahil hindi man lang niya tiningnan ng isa pang kwarto. Tinanong ko kung sigurado siya at tumango lang siya. Nag-usap kami tungkol sa renta, 1 buwan advance at maliit na deposit. Nang sabihin kong kasama ang agahan at hapunan kung gusto niya, sandali siyang tumingin sa akin bago sumagot. Tinanong niya kung ako raw ba ang nagluluto. Sinabi kong oo at kapag may boarder nagluluto ako. Tumango siya pero parang may gustong sabihin na hindi natuloy. Habang inaayos niya ang gamit niya, bumalik ako sa kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ako nagluto ng instant noodles. Nagluto ako ng totoong pagkain. Sinigang na baboy, tortang talong at gulay. Simpleng pagkain lang, pero matagal ko nang hindi ginagawa kapag ako lang mag-isa.
Habang hinihiwa ko ang gulay, napansin kong medyo gumaan ang bahay. Hindi na ganoon katahimik. Parang may kaunting buhay ulit sa loob ng bahay na ilang taon ding halos walang tunog, kundi TV at electric fan. Nang hapunan, kinatok ko ang pinto niya at sinabi kong kakain na. Lumabas siya agad. Pagkaupo niya sa mesa, napatingin siya sa pagkain. Tinanong niya kung ako raw lahat ang gumawa noon. Napangiti ako at sinabi kong hindi naman ako bibili ng lutong ulam para sa border ko. Mahina siyang ngumiti at nagsimula kaming kumain. Tahimik. Pero hindi awkward. Tahimik lang talaga. Paminsan-minsan nagtatanong ako, ilang taon na siya? 34. May pamilya ba? Wala raw. May asawa. Umiling ulit. Hindi ko na tinuloy ang pagtatanong. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Medyo nag-alangan pa siyang tawagin ako. Una ma'am, tapos tumigil. Sinabi kong Lorna na lang at wag ma'am. Tumango siya at pagkatapos sinabi niya na matagal na raw siyang hindi nakakakain ng ganitong pagkain. Hindi ko alam bakit, pero may tumama sa dibdib ko. Hindi dahil espesyal ang niluto ko, kundi dahil sa paraan ng pagsabi niya. Parang hindi pagkain ang namimiss niya. Parang may ibang bagay. Kaya sinabi ko na lang na habang nandito siya, huwag siyang mag-aalala sa pagkain. Tumango siya at tahimik ulit kaming kumain. Pagkatapos kumain, naghugas ako ng pinggan habang bumalik siya sa kwarto niya. Ilang minuto ang lumipas at may narinig akong mahinang katok. Paglingon ko, si Ethan. May hawak siyang 2 tasa. Tinanong niya kung mahilig daw ba ako sa kape. Sinabi kong oo at tinanong ko kung bakit. Iniabot niya ang 1 tasa at sinabing nagtimpla raw siya. Napatingin ako sa tasa, mainit pa. Hindi ko maalala kung kailan huling may nagtimpla ng kape para sa akin. Hindi ko rin maalala kung kailan huling may nagtanong kung gusto ko ba ng kape. Tahimik kong tinanggap at umupo kami sa maliit na mesa sa kusina. Tahimik ulit. Pagkatapos ng ilang minuto nagsalita siya. Sabi niya ang tahimik daw dito. Napangiti ako at sinabi kong sanay na ako. Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos mahina niyang sinabi na siya raw ay hindi sanay sa tahimik. Hindi ko alam kung bakit. Pero noong gabing yon, unang beses sa matagal na panahon, hindi ako natulog agad. At hindi dahil may lalaki sa bahay, kundi dahil unang beses sa matagal na panahon, may ibang tao ulit na huminga sa loob ng bahay ko. Kinabukasan admin, maaga akong nagising gaya ng nakasanayan ko. Kahit retired na ako sa pagiging OFW, hindi na nawala sa katawan ko ang ugaling maagang bumangon. Sanay akong gumising bago sumikat ang araw. Sanay akong may trabaho agad. Kaya kahit wala ng amo at wala ng kailangang alagaan, 5:00 pa lang gising na ako. Bumangon ako, nagsuot ng tsinelas at lumabas ng kwarto para magtimpla ng kape. Tahimik pa ang bahay. Medyo malamig pa ang hangin dahil Tagaytay. Habang naglalakad ako papuntang kusina, naamoy ko agad ang kape. Huminto ako. Akala ko, naiwan kong bukas ang electric kettle. Pero pagpasok ko sa kusina, may nakita akong 2 tasa sa mesa. May usok pa. Napatingin ako sa paligid at sakto namang lumabas si Ethan mula sa kusina. Nakasuot lang ng simpleng t-shirt at jogging pants. Tumingin siya sa akin at nagsalita na parang normal lang ang lahat. Sabi niya maaga raw siyang nagising. Kaya nagtimpla na rin siya at gumawa ng isa para sa akin. Napatingin ako sa tasa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi agad pumasok sa isip ko ang sinabi niya. Ang tumatak lang sa akin ay may nagtimpla ng kape para sa akin. Napakasimpleng bagay, pero hindi ko maalala kung kailan huling may gumawa noon para sa akin. Noong OFW ako ang nagtitimpi para sa amo. Noong kasama ko si Miguel, ako ang gumagawa para sa anak ko. Kahit noong engineer na siya at may sarili ng buhay, hindi ko rin naman hinintay na gawin niya iyon dahil normal lang naman na busy ang anak.
Kaya hindi ko alam bakit parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko sa simpleng tasa ng kape. Umupo ako at tinikman yon. Sakto. Hindi matamis. Hindi rin mapait. Napatingin ako kay Ethan at tinanong ko kung paano niya nalaman ang timpla ko. Ngumiti siya ng kaunti at sinabing hula lang daw. Hindi ko alam bakit pero natawa ako. Sabi ko, swerte niya at tama ang hula niya. Hindi siya sumagot agad. Tumangulang at ininom ang sarili niyang kape. Tahimik ulit. Pero iba ang katahimikang yon. Hindi na siya yung tahimik na mabigat. Parang may kasama ka lang pero hindi kailangang magsalita. Lumipas ang mga araw at unti-unti kaming nasanay sa routine. Tuwing umaga, may 2 tasa ng kape sa mesa. Tuwing tanghali, tahimik kaming kumakain. Tuwing gabi minsan, nanonood lang ng TV. Hindi kami madaldal pero hindi rin awkward. At doon ko napansin ang isa pang bagay tungkol kay Ethan. Tahimik siya, pero mapagmasid. Hindi siya nagtatanong, pero napapansin niya ang maliliit na bagay. Isang araw may dumating na delivery ng bigas. 20 kilo. Dati kaya ko pa magbuhat, pero nitong mga nakaraang taon sumasakit na likod ko. Kaya hinihila ko na lang papasok. Admin. Sanay akong walang tumutulong. Sanay akong ako lahat. Kaya habang hinihila ko yon papasok, hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala si Ethan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagtanong. Basta binuhat niya ang sako at dinala sa kusina. Parang walang kahirap-hirap. Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam bakit, pero parang nahiya ako. Hindi dahil binuhatan niya ako, kundi dahil na-realize kong matagal na pala akong walang hinayaang tumulong sa akin. Nagpasalamat ako. Tumangulang siya at sinabi niyang mabigat daw para sa akin. Simple lang ang sagot, pero buong araw ko iyong naalala. Pagkalipas ng ilang araw ulit, nasira ang gripo sa kusina. Tumutulo buong gabi. Inisip kong tatawag ako ng gagawa kinabukasan. Kinagabihan, habang nanonood ako ng TV, may narinig akong konting kaluskos. Hindi ko pinansin. Kinabukasan pagpunta ko sa kusina, maayos na ang gripo. Tinanong ko kung sino gumawa. Sabi ni Ethan siya raw. Marunong daw siya ng kaunting pagkukumpuni. Tinanong ko bakit hindi niya sinabi. Sumagot lang siya ng maliit na bagay lang naman po. Admin? Ewan ko pero doon ako nagsimulang maging alerto. Hindi dahil may mali siyang ginagawa. Kabaligtaran nga. Masyado siyang mabait. At minsan mas nakakatakot ang sobrang kabaitan kaysa sa masamang ugali. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na yon. Border lang siya. Nagbabayad ng renta. Hindi niya obligasyon. Pero araw-araw parang may ginagawa siyang maliit na bagay para gumaan ang buhay ko. Hanggang sa isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, lumapit siya at tinanong ako kung gusto ko raw maglakad. Nagulat ako. Tinanong ko kung saan. Sabi niya, kahit sa labas lang daw. Maganda raw ang hangin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maalala kung kailan huling may nagyaya sa akin maglakad. Nung bata pa si Miguel siguro. O baka mas matagal pa. Una tumanggi ako. Sabi ko pagod ako. Pero sabi niya, hindi naman daw kailangang malayo. Kahit 10 minuto lang. Hindi ko alam bakit. Pero pumayag ako. Naglakad kami sa tahimik na kalsada ng subdivision. Medyo malamig ang hangin. May mga ilaw mula sa malalayong bahay. Wala kaming masyadong usap. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Tinanong niya kung kasama ko raw ba pamilya ko sa bahay. Sinabi kong hindi. May anak ako, pero may sarili na siyang pamilya. Engineer na at maayos ang buhay. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ilang segundo siyang hindi nagsalita bago sinabing maswerte raw ang anak ko. Napangiti ako at tinanong kung bakit. Tahimik siyang tumingin sa unahan bago sinabing iniwan daw siya ng nanay niya noong bata pa siya. Huminto ang mga paa ko. Hindi ko alam bakit pero noong sinabi niya iyon, may kung anong gumalaw sa loob ko. At doon ko unang naramdaman na baka hindi lang pala ako ang taong matagal nang mag-isa.
Pagkatapos ng gabing yon, admin, may kung anong nagbago. Hindi naman dramatic at hindi rin parang biglang naging sobrang close kami. Pero may kakaibang gaan na pumasok sa araw-araw namin. Simula nang sabihin ni Ethan ang tungkol sa nanay niyang umalis noong bata pa siya, hindi ko na siya basta nakikita bilang border lang. Hindi ko rin alam bakit. Siguro dahil may bahagi ng sarili ko na nakakaintindi ng pakiramdam na may taong kulang. Ako lumaki at tumanda na kulang sa katuwang, habang siya naman lumaki na kulang sa magulang. Magkaiba, pero pareho kaming may tahimik na lungkot na hindi basta nakikita ng ibang tao. Pagkatapos noon, naging normal na ang paglalakad namin tuwing gabi. Hindi araw-araw pero madalas. Pagkatapos maghapunan at magligpit ng pinggan, maririnig ko na lang siyang magsasabing maganda ang hangin sa labas. Sa una, simpleng lakad lang. Tungkol sa panahon, sa trabaho niya, sa mga halaman sa bakuran at kung gaano kalamig sa Tagaytay kapag gabi. Pero habang tumatagal, mas dumami ang kwento. Nakwento niyang matagal siyang nagtrabaho sa Maynila at maayos naman ang kita. Pero hindi raw niya maintindihan kung bakit pagod na pagod siya kahit wala naman siyang mabigat na problema. Pakiramdam daw niya araw-araw siyang gumigising para lang matapos ang araw. Tinanong ko kung bakit hindi siya nagbabakasyon kasama ang kaibigan o pamilya. Sandali siyang natahimik bago sumagot na wala raw siyang masyadong taong matatakbuhan. Hindi ko alam bakit, pero sumikip dibdib ko noong narinig ko yon. Isang gabi habang naglalakad kami, napansin niyang medyo hinihingal ako. Sabi niya umupo muna kami sa isang maliit na waiting shed sa gilid ng kalsada. Naupo kami at tahimik lang habang nakatingin sa ilaw ng mga sasakyan sa malayo. Bigla niya akong tinanong kung masaya raw ba ako. Hindi ako agad nakasagot. Simple lang ang tanong pero parang ang hirap sagutin. Kaya sinabi ko na lang na maayos naman ang buhay ko, nakapagtapos ang anak ko. Engineer na siya, may pamilya na, nakauwi na ako, may bahay ako, kumpleto naman. Tahimik lang siyang nakinig, tapos tumingin sa akin at sinabing hindi naman daw yun ang tinatanong niya. Tinanong niya ulit kung masaya raw ba ako bilang ako. Hindi bilang nanay, hindi bilang dating OFW. Ako lang, hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, admin, hindi ko alam ang sagot. Napaisip ako, kailan ba ako huling gumawa ng bagay para sa sarili ko? Kailan ako huling may gustong puntahan? Kailan ako huling bumili ng gamit na hindi iniisip kung kailangan ba yun ni Miguel? Kailan ako huling kinumusta bilang tao at hindi bilang nanay? Hindi ko maalala. Kaya natawa na lang ako at sinabi kong matanda na ako para mag-isip ng ganyang bagay. Tahimik siyang tumingin sa akin, tapos sinabi niyang hindi naman daw nawawala ang pagiging tao kapag tumatanda. Hindi ko alam bakit, pero kinilig ako at hindi nakasagot. Pag-uwi namin noong gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Kinabukasan nagising ako nang medyo mabigat ang ulo ko. Akala ko kulang lang sa tulog, pero habang tumatagal sumasama pakiramdam ko. Pinilit ko pa ring maglinis at magluto. Pero pagsapit ng tanghali, nilalamig na ako. Hindi ko sinabi kay Ethan dahil ayoko nang inaalagaan. Sanay akong ako ang nag-aalaga. Pero siguro halata. Habang naghahanda ako ng kakainin, lumapit siya at tinanong kung ayos lang daw ba ako. Sinabi kong pagod lang, pero hinawakan niya noo ko at sinabing mainit daw ako. Hindi ko alam kung bakit, pero nanigas ako. Hindi dahil sa paghawak, kundi dahil matagal nang walang nagtanong kung may sakit ba ako. Sinabi kong okay lang at matutulog lang ako. Pumasok ako sa kwarto at humiga. Pagkagising ko madilim na at may malamig na bimpo sa noo ko. Napadilat ako. Nandoon si Ethan. May maliit na ilaw lang sa gilid at nakaupo siya sa upuan. Pagtingin niya sa akin, ngumiti siya ng kaunti at sinabing bumaba na raw ang lagnat ko. Napatingin ako sa mesa. May lugaw, may gamot, may tubig. Tinanong ko kung gaano na siya katagal doon. Sabi niya, hindi niya alam. Basta ayaw niya raw akong iwan na mag-isa.
Hindi ko alam bakit, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Sinabi kong hindi niya kailangang gawin iyon. Tahimik siyang tumingin sa akin bago nagsabing hindi raw niya ginagawa dahil kailangan. Ginagawa niya raw dahil gusto niya. Tahimik ulit ako. Tapos sinabi niya na nung bata raw siya, kapag may sakit siya, walang nag-aalaga sa kanya. Minsan mag-isa lang daw siyang natutulog hanggang gumaling. Kaya ayaw daw niyang maranasan ko yon. Admin, hindi ko alam bakit. Pero doon ako unang natakot. Hindi dahil may masamang nangyayari, kundi dahil napansin kong hinihintay ko na pala ang mga ginagawa niya. Yung kape, yung paghihintay sa hapunan, yung pagyayaya maglakad, yung may kausap. At natakot ako sa naisip ko. Kasi sa edad kong ito, bakit parang ayoko nang bumalik sa dati kong tahimik na buhay? At mas natakot ako nang ma-realize kong hindi na lang awa ang nararamdaman ko kay Ethan. Pagkatapos ng araw na yon, admin, gumaling ang lagnat ko pero hindi bumalik sa dati ang isip ko. Akala ko kapag nawala ang sakit ng katawan, mawawala rin ang kung anong gumugulo sa dibdib ko. Hindi pala. Sa halip, mas naging komplikado ang lahat. Tuwing umaga pagising ko at nakikita ko ang 2 tasa ng kape sa mesa, may kakaibang pakiramdam. Kapag naghahapunan kami at nagkukwentuhan tungkol sa maliliit na bagay, napapansin kong inaabangan ko na pala iyon. Kapag gabi at hindi siya nagyayang maglakad, parang may kulang sa araw ko. Noong una pinagsabihan ko sarili ko. Sabi ko, epekto lang ito ng pagiging mag-isa sa loob ng matagal na panahon. Sabi ko, naaaliw lang ako dahil matagal na akong walang kasama sa bahay. Pero habang paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili ko, mas hindi ako makumbinsi. Nagsimula akong umiwas. Hindi halatang umiwas, pero sapat para mapansin. Kapag magtitimpla siya ng kape, sinasabi kong mamaya na ako iinom. Kapag kakain, mas mabilis akong matatapos at papasok agad sa kwarto. Kapag nagyaya siyang maglakad, sasabihin kong pagod ako o may lilinisin pa. Akala ko kapag naglagay ako ng distansya, babalik ako sa normal. Pero ang nangyari, mas naging tahimik ang bahay. At doon ko na-realize na hindi pala ang bahay ang tahimik noon. Ako pala. 3 araw akong ganoon, tahimik, maingat, iwas tingin. Hindi ko alam kung napansin niya pero hindi nagbago si Ethan. Pareho pa rin. Nagtitimpla pa rin ng kape. Tahimik pa rin kumain. Walang tanong, walang reklamo. Pero may napansin ako. Hindi na siya masyadong mangumingiti. Mas madalas siyang nasa kwarto. At mas maikli na rin ang sagot niya. Noong ika-4 na araw, pagkatapos naming maghapunan, naghuhugas ako ng pinggan nang may narinig akong yapak sa likod ko. Akala ko, kukuha lang siya ng tubig pero hindi siya gumalaw. Ilang segundo kaming tahimik hanggang sa nagsalita siya. Tinanong niya kung may nagawa ba siyang mali. Hindi ako lumingon. Sinabi kong wala. Tahimik ulit. Tapos tinanong niya kung bakit ko raw siya iniiwasan. Huminto ang kamay ko sa paghuhugas. Hindi ko alam ano ang isasagot. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Paano ko sasabihin sa isang 34 years old na lalaki na natatakot ako dahil sa edad kong 58? Kinikilig ako kapag inaabutan niya ako ng kape. Kaya sinabi ko na lang na wala naman at medyo pagod lang ako nitong mga araw. Tahimik ulit. Tapos sinabi niyang hindi raw ako marunong magsinungaling. Admin? Hindi ko alam bakit, pero parang nahuli ako. Pinatay ko ang gripo at humarap sa kanya. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng kusina. Hindi galit, hindi seryoso, pero parang may gustong maintindihan. Tinanong niya kung may nagawa ba siyang nakapagpalayo sa akin. Umiling ako. Tinanong niya kung may nasabi ba siyang mali. Umiling ulit ako. Tahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. Sabi niya kung ganoon, bakit daw parang bigla akong nawala? Hindi ako nakasagot. Pagkatapos huminga siya ng malalim at sinabi niyang may itatanong daw siya, pero sana sagutin ko ng totoo. Tumango ako.
Tumingin siya sa akin at tinanong kung dahil daw ba sa gabing may sakit ako. Parang may tumigil sa loob ko. Hindi ko alam paano niya nalaman. Hindi ako sumagot. Tumingin lang siya sa akin tapos ngumiti ng kaunti. Sabi niya noong gabing yon habang inaalagaan niya ako, may mga sandali raw na hindi ako tulog at napansin daw niyang iba ang tingin ko sa kanya pagkatapos noon. Mas lalo akong hindi nakasagot. Admin, gusto kong tumawa noon. Gusto kong sabihin kung ano-ano iniisip niya. Pero hindi ko magawa. Kasi tama siya. Tahimik siyang lumapit ng kaunti at nagsalita. Sabi niya, hindi raw niya alam kung malibang sabihin, pero ayaw daw niyang umiwas ako. Tinanong ko kung bakit. Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos sinabi niyang matagal na raw siyang hindi komportable sa kahit anong lugar. Kahit sa sariling apartment niya sa Maynila, kahit sa trabaho, kahit sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero dito raw sa bahay ko, unang beses siyang hindi nagmamadaling umalis. Hindi ako makatingin. Patuloy lang siya. Sabi niya, hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero inaabangan na rin daw niya ang hapunan. Inaabangan ng kape sa umaga. Inaabangan ng paglalakad sa gabi. Huminga siya ng mabagal. Tapos sinabi niya ang linyang hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Kapag kasama kita, parang hindi ako nag-iisa. Admin, doon ako natakot. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil pareho kami ng nararamdaman. At doon ko unang na-realize na baka hindi na talaga ito simpleng awa, simpleng pag-aalaga, o simpleng pagiging mabait. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 35 years, natakot akong aminin sa sarili ko na gusto kong marinig ulit ang mga salitang yon. Pagkatapos ng gabing yon, admin, wala nang nangyaring pag-uusap tungkol doon. Walang umamin, walang nagtangka, walang nagbago sa labas pero pareho naming alam na may nagbago sa loob. Kinabukasan normal ulit. Parehong oras ng gising, parehong kape, parehong hapunan. Pero iba na ang pakiramdam. Mas tahimik, mas maingat, at siguro pareho kaming takot na pangalanan kung ano man iyon. Lumipas ang halos 1 linggo. Nang isang umaga tumawag si Miguel. Masaya boses niya. Sabi niya may good news daw. Approved ang leave nila at gusto raw nilang magbakasyon sa Tagaytay kasama ang asawa at anak niya. Hindi ko alam bakit, pero kinabahan ako. Hindi dahil may mali, kundi dahil bigla kong naalala ang lahat. Ang 2 tasa ng kape, ang paglalakad, ang pag-aalaga, at yung mga bagay na hindi ko na kayang tawaging normal lang. Masaya akong maririnig ang anak ko, pero may kung anong takot na pumasok sa dibdib ko. Sinabi ko kay Ethan na darating si Miguel. Tumango lang siya. Sabi niya mabuti raw at makakasama ko ang pamilya ko. Hindi ko alam bakit, pero may lungkot sa boses niya. Lumipas ang ilang araw habang papalapit ang dating ni Miguel. Unti-unti rin akong naging mailap ulit. Hindi dahil ayaw ko kay Ethan, kundi dahil gusto kong bumalik sa dati bago dumating ang anak ko. Pero habang pilit kong inaayos ang lahat, mas lalo kong na-realize na hindi na pala kami bumalik sa dati matagal na. Isang gabi bago dumating si Miguel, nasa kusina ako at naghahanda ng kakainin. Tahimik lang. Lumapit si Ethan at sinabi niyang mukhang pagod daw ako. Napangiti ako at sinabing excited lang. Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ilang segundo, sinabi niya na baka kailangan na rin daw niyang umalis. Napatingin ako sa kanya. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya ayaw niyang maging dahilan para maging komplikado ang buhay ko. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam bakit, pero parang may humigpit sa dibdib ko. Tinanong ko kung gusto na ba talaga niyang umalis. Hindi siya sumagot agad. Tapos ngumiti siya at sinabing hindi raw. Tahimik ulit. At doon ko unang narinig ang sarili kong magsalita nang hindi ko pinag-isipan. Sinabi ko, hindi mo naman kailangang umalis. Pagkasabi ko noon,
parang ako mismo nagulat. Tahimik lang siya. Pagkatapos ngumiti siya ng kaunti. At doon na kami natigil. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. Niyakap niya ako at hinalikan sa labi pababa sa dibdib habang dahan-dahan kong hinahawakan ang ano niya. Hindi ko na ididetalye pa ang nangyari sa amin, admin. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 3 dekada, nadiligan ako ng mas bata pa sa akin at naramdaman kong hindi pa pala huli para maramdaman ulit na babae ako. Kinabukasan dumating si Miguel. Maaga pa lang naghahanda na ako. Nagluto ng paborito niyang pagkain. Excited ako. Matagal ko rin siyang hindi nakita. Bandang tanghali may humintong sasakyan sa labas. Pagbukas ng gate, bumaba si Miguel. Mas matangkad na, mas mature na, may salamin, may bitbit na anak. Pagyakap niya sa akin parang bumalik lahat ng tao na nawala. Masaya ako. Masaya talaga. Pagkatapos pumasok kami sa loob at doon niya nakita si Ethan. Tahimik lang si Ethan at bumati. Hello po. Tumango si Miguel. Una normal. Tinanong niya kung sino. Sinabi kong border. Tumango siya ulit. Pero habang lumilipas ang araw, napansin kong mapagmasid si Miguel. Napapansin niya siguro yung paraan ng pag-uusap namin. Yung pagiging komportable. Yung mga maliliit na bagay. Hanggang gabi, nagligpit ako ng mesa. Habang nagdadala ko ng plato, biglang dumulas ang isang baso. Bago pa bumagsak, mabilis na sinalo ni Ethan. Pagkatapos sinabi niyang, "Okay ka lang." Simple lang. Pero nakita ko ang mukha ni Miguel. Tahimik, nagulat, at may iniisip. Noong gabing yon, kinatok niya ang kwarto ko. Pagpasok niya, umupo siya sa tabi ko. Tahimik muna. Pagkatapos tinanong niya ako, "Inay, may gusto ba siyang sabihin sa'yo?" Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako. Pagkatapos tumingin siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Inay, mas bata siya sa akin." Tahimik buong kwarto. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako natakot magsabi ng totoo. Huminga ako ng malalim. Tapos sinabi ko, "Hindi ko alam kung ano ito, anak. Ang alam ko lang, matagal akong naging nanay at ngayon ko lang ulit naramdaman na may taong kumukumusta sa akin bilang ako." Tahimik si Miguel. Hindi agad siya nagsalita. Pagkatapos huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Tapos sinabi niya, "Inay, hindi ako galit." Huminto ako. Natatakot lang ako. Napatingin ako sa kanya. Tahimik siyang tumingin sa sahig bago nagsalita ulit. "Hindi dahil mas bata siya. Hindi dahil may mali sa'yo. Natatakot lang ako na baka masaktan ka. Buong buhay mo ikaw yung nagbigay. Ikaw yung nagtiis. Ayokong dumating yung panahon na may taong manggamit sa'yo ngayon na ikaw naman ang marupok." Tahimik akong nakinig. Pagkatapos doon siya tumingin sa akin at sinabi, "Inay, bakit hindi mo sinabi na malungkot ka?" Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako nakasagot. Umiyak ako. At doon ko unang nasabi sa anak ko ang mga bagay na hindi ko sinabi sa loob ng 35 taon. Na napagod din ako. Na minsan malungkot din ako. Na minsan gusto ko ring may magtanong kung kumain na ba ako. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos lumapit siya at niyakap ako. At sinabi, "Engineer man ako ngayon. May pamilya at maayos ang buhay." Hindi ibig sabihin noon, tapos ka na maging tao. Kinabukasan bago sila umalis, lumapit si Miguel kay Ethan. Nag-usap sila nang hindi ko narinig. Pagkatapos bumalik si Miguel at ngumiti. At sinabing, "Inay, huwag mo lang kalimutan na piliin mo yung taong magpapasaya sa'yo. Hindi yung maawa sa'yo." Bago sila umalis, lumingon siya at tumawa. "Pero inay, ang bata talaga niya." Natawa rin ako sa unang pagkakataon. At admin, doon ko lang naintindihan. Hindi pala natatapos ang pagiging babae dahil lang
naging nanay ka. At hindi rin pala kasalanan na gustuhin mong may magtimpla ulit ng kape para sa'yo. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, admin. Maraming salamat po. Mga kabayan, anong masasabi ninyo sa naging kwento ni Lorna? Sa totoo lang, ito yung klase ng kwento na mahirap husgahan agad. Lalo na kung hindi natin naranasan ang buong buhay ng isang tao. Marami sa ating mga nanay, OFW, biyuda, o mga taong matagal nang mag-isa ang piniling huwag nang magmahal ulit. Hindi dahil wala ng pagkakataon, kundi dahil inuna ang anak, pamilya, responsibilidad, at minsan, nasanay na lang mag-isa. May mga anak din naman na tutol sa ganitong klaseng relasyon at naiintindihan din natin yon. Lalo na kung mas bata ang taong dumating sa buhay ng magulang nila. Bilang anak, normal lang siguro na mag-alala, magduda o matakot na baka masaktan ang magulang nila. Pero sa kwento ni Lorna, hindi lang naman edad ang usapan. Ang mas malalim na tanong dito, may karapatan pa bang maging masaya ang isang taong buong buhay niyang ibinigay sa iba? Kapag ba naging nanay ka, tapos na rin ba ang pagiging babae? Kapag natapos mo nang palakihin ang anak mo, bawal ka na bang magkaroon ng sariling saya? O darating din ang panahon na pwede mong piliin ang sarili mo nang hindi ibig sabihin na mas mahal mo na ang sarili mo kaysa pamilya? At para sa mga anak na nanonood ngayon, minsan tanungin din natin ang sarili natin. Kailan kaya huling kinamusta ang nanay natin, hindi bilang nanay, kundi bilang tao? I-comment ninyo sa baba mga kabayan ang opinyon ninyo. Kung kayo si Miguel, tatanggapin nyo ba ang relasyon ng nanay nyo? At kung kayo naman si Lorna, pipiliin nyo pa rin bang magmahal ulit o mananatili kayong mag-isa? At gusto rin naming malaman, saang bansa ninyo pinapanood ang video natin ngayon? Nasa Middle East ba kayo? Europe? Asia? Canada? Australia o ibang bahagi ng mundo? At kung gusto ninyo ng isa pang kwentong mapapaisip at mapapasabi ng hindi ko inakalang mangyayari iyon, huwag niyong palampasin ang isa pa naming kwentong OFW na pinamagatang OFW, nag-alaga sa paralisadong amo, di inakalang mabubuntis. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.